Pumunta kami ng Matsumoto Castle at kinagabihan naman po ay nagluto ako ng pinakbet. Sa mini vlog na to ay kasama ko pa pong namasyal si Bunso. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Dahil magiging busy na po ako sa trabaho, kaya sinulit ko nang ipinasyal si Bunso. Dapat sana hindi po kami gagalang ngayon kasi ayaw po ng asawa ko. Kaso nga lang nang pumilit ako kasi nga po that time ay malapit nang umuwi si Bunso. Gusto ko po kasing masulit ni Bunso yung 3 buwan niyang bakasyon dito sa Japan. Kaya kapag walang pasok, kung saan po namin siya ginagala. So, ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na po kami dito sa Matsumoto. Tapos naglakad na po kami papunta dito sa Matsumoto Castle. Alam niyo po mga auntie, nakakatuwa po yung nangyari sa amin kasi nga po nakasalubong namin si uncle yung hapon. Pasok po sa trabaho yung asawa ko at yung ruta po niya ay dito sa Matsumoto. Nagpaalam naman po ako sa asawa ko kaso nga lang hindi po talaga siya pumayag. Kaya ang sabi ko ay hindi na lang kami pupunta. Tapos nung umalis na po ng bahay yung asawa ko ay doon na po kami gumala mga auntie. Tawang-tawa talaga ako sa nangyari. Imbis na sikreto po kaming mamamasyal ay nakita pa niya kami. Pati si hapon nung nakita po niya kami ay tumatawa din siya. Hindi po kasi namin expect na magkikita po kami mga auntie. Si hapon nga po pala, ang trabaho po niya ay bus driver. So ito na nga po pagdating namin dito sa Matsumoto Castle. Bayad po kami ng entrance para makapasok po dun sa loob ng castle. Sa entrance, ang binayaran ko po ay nasa 2,600. Dalawa na po kami dun ni Bunso. Samantalang si Kenshin naman po dahil 5 years old pa lang kaya wala pa siyang entrance. Pagpasok namin dito sa loob ng castle ay kumain po muna kami ng ice cream. Napagod po kasi kami mga auntie sa paglalakad. At pagkatapos po namin kumain ng ice cream ay pumasok na po kami dito sa loob. Dito sa loob ng castle ay ito po yung makikita nyo. Gaya ng mga ginamit ng mga sinaunang hapon. Sa buong Japan ay meron po silang 100 castle. Pero sa 100 na yan ay 12 lang po yung masasabi nating original. Or yung na main keep nila o hindi na reconstruct. Sa 12 na yan ay 5 lang yung may structures officially designated as national treasures. Sa 5 na yan ay kasama po itong Matsumoto Castle. Nayo po ito noong 1593 hanggang 1594. Nabasa ko po sa Google na nasa 400 years mahigit na po itong Matsumoto Castle. Bali lahat nga po pala ng floor ay nakyat namin. Kapag nasa taas kayo, sobrang ganda kasi makikita nyo po yung mga tanawin. Nung nagpunta nga pala kami dito, ay napakadami din namin nakasabayang mga turista. Siguro nasa 4 na beses na po ako nagpunta dito, pero 2 beses ko lang po itong napasok. Siguro kapag nandito pa si Bunso, ay talagang babalik kami dito. Kapag balak nyo pong pumunta sa Matsumoto Castle, open po sila ng 8:30 ng umaga hanggang alas 5. So, ito na nga po pagkatapos namin doon. Naglakad lang po kami ng konti, papunta po dito sa Aeon Mall. Pumunta kami kaagad dito sa food court kasi nagugutom na kami. Ang in-order ni Bunso ay KFC, ako naman po ay bibimbap. Dito sa food court ay meron po ditong playground para sa mga bata. Minasang itadakimasu. Pagkatapos namin kumain sa Aeon Mall, naglakad na po kami papunta ng station. Dahil inabot na po kami ng gabi kaya kailangan na po naming umuwi. Magluluto pa kasi ako ng hapunan para kay uncle yung hapon. Pagkarating po namin dito sa station ay sumakay po kami ng taxi. Alam niyo po, first time kong mag-taxi pa uwi ng bahay namin. Kala ko kasi ay mahal ang pamasahe kaya minsan ay nilalakad ko na lang. Kala ko lang pala yun mga auntie kasi ang mura po ng binayaran namin. 3 po kami nakasakay. Ang binayaran ko po ay nasa 1,400 yen. Pagka-uwi namin ng bahay, naglaban na ako ng carpet. Kailangan ko na po kasi itong labahan para matuyo na bukas. Dahil malaki at mabigat tong carpet namin, kaya hindi pwede ipalabas sa laundry shop. Sa 1 taon po, 1 beses ko po itong nilalabhan. Kahit na nakakapagod at napakabigat ay kinakaya ko. Hindi na nga pala habang nilalabhan ko po yung carpet namin, ko na po nararamdaman na sumasakit na yung balakang ko. Hindi ko po pinansin mga auntie, akala ko simpleng ngawit lang. So ito na nga po pagkatapos ko maglaban ng carpet, ay magluluto na po ako ng hapunan naming pakbet. Hindi na nga po pala sa labas, ay nag-harvest po ako ng konting gulay. Meron ako na-harvest na talong, ampalaya at saka sili. Tapos yung isang araw naman ay meron akong na-harvest na kalabasa at saka sitaw. So ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto ay tapos ko ng mabalatan at saka mahiwa-hiwa. Tapos meron din tayo ditong karne na isasahog. Siyempre bago natin lutuin mga auntie, hugasan muna natin. Pagkatapos kong mahugasan ay una ko na pong niluto tong karne. Naluto na, sunod naman tong sibuyas at bawang. Ilagay ko na rin tong kamatis na tanim natin dun sa labas. Maglagay nga rin po pala ako dito ng konting alamang. Tapos kung maggisa at maglagay ng konting tubig, ay nilagay ko na po tong ating sitaw. Grabe mga auntie, amoy pa lang nakakatakam na. Nung naluto na po ng konti itong ating sitaw, ay nilagay ko na po isa-isa itong mga gulay. Yung talong kalabasa, okra, tapos meron din kulay green na ampalaya at saka kulay puti. Nilagay din ako dito ng siling pahaba. Ito po yung harvest ko kanina dun sa labas. Ay na, nagyama sa atin si Dominic Carcaroba.
Pagkatapos kong magluto, saktong-sakto naman po na dumating na si uncle yung hapon galing trabaho. Inintay po namin siya mga auntie para sabay-sabay po kaming kakain. Minasang, itadakimasu. Alam niyo po, nakakatuwa si hapon kasi nasanay na po siya sa mga pagkain Pinoy. Basta kahit anong lutuin ko ay kinakain niya. Fast forward na po tayo mga auntie, kinabukasan naman po ay nilabhan ko nga po ulit itong carpet namin. Umulan po kasi kagabi tapos napakadaming dumi. Para malabhan ko ng maayos ay naglatag ako dito ng 2 tolda. Tapos mano-mano ko pong pinipiga. Saktong-sakto dahil tirik na tirik po si haring araw. Itong carpet na to ay ito po yung ginagamit namin kapag winter. Napatong po namin dito yung kotatsu table. Minsan dito na rin kami humihiga. Ito na nga po, pagkatapos ng siyam-siyam ay tapos ko na rin malabhan. Habang binabrush ko nga po pala itong mga auntie kanina ay sumasakit na po yung balakang ko. Hindi ko po alam na meron na pala ako ditong sakit. Kahit napakabigat, hindi na po ako nagpatulong sa kapatid ko kasi kaya ko naman. Siguro kung nagpatulong ako ay hindi na po lumala yung sakit ko. So nga lang po, hindi ko pa po alam na meron na pala akong sakit dito. Nasa huli talaga ang pagsisisi mga auntie. Hindi ko iningatan tong katawan ko. Lagi kong sinasabi na kaya ko. Wag na wag po kayo gagaya sa akin mga auntie. Kapag hindi po kaya ay wag pong pilitin. Wag na wag mabubuhat ng mabibigat at magpatulong. Wag na wag piperasahin kapag hindi talaga kaya. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara. Bye bye! Paalam!